Filipino and mother tongue. So, number 1, ikwento sa sariling salita ang storya tungkol sa Prinsipeng Unggoy. Si Juan ay mukhang unggoy dahil pinalangin niya ng mga magulang niya. At siya ay tinuri ding anak ng mag-asawa. Pero ang tao ay tao, ang unggoy ay unggoy. Hindi yung tao ay unggoy, hindi yung unggoy tao. At gusto nila na itago si Juan. At nung pinasok siya sa eskwelahan, pinagtatawanan niya siya ng kaklase niya dahil sa kanyang muka. Pero siya ay lumaban dahil siya ay matapang. At pagkatapos niya mag-aral, magtratrabaho siya sa ibang lupa. At nang kinuwento niya sa kanyang kaibigan na kung paano siya nagbukang unggoy, lalo nang naawa ang kanyang kaibigan sa kanya. Okay na po. Ano naman ang mensahe ng awiting Ako'y Isang Pinoy? Dapat magbahal sa sariling wika at pasalamat sa mga ginawa ng mga national heroes natin. Pwede mo bang kantahin yung Buong song na nan, ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Pinoy na'y sinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Bayan kong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Sigat Jose Rizal, nooy nagwika, siya ay nagpangaral sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Bayan kong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Pinoy ay sinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Okay. Ngayon, maaari mo bang ikwento ang pinagmulan ng Makopa? Ang makopa? Ang mahiwagang kampana. Ang prutas na parang kampana. At si Apo Anon binalaan ng kanyang kaibigan, pero huli na ang lahat. Nakapasok na ang mga kaaway sa nayon. Pinatay nila at sinugatan ang maraming tao. At wala na silang kampana
ng buhay. At may isang bata na naglalaro sa may gilid ng kagubatan. At may nakita siyang kampana, parang kampana. At pumunta doon ang mga tao. At yun ang makopa. Ang storya naman ng pinagmulan ng saging. May isang babaeng sobrang ganda na hindi ikaw masasawa sa pagtingin. Siya at may nakilala siyang binata na mabait. Siya ay si Aging. Siya ay mabait at malakas na binata. At sila ay nahulog. Nahulog ang loob sa isa't isa. Lagi silang nakikita sa bahay. Pero siyang araw, hindi nila naakala na uuwing maaga ang tatay niya. At hiniwa ang kamay ni Aging sa kaniyang ginanon niya yung kamay ni Aging at nahulog sa ang kamay niya at tumakbo siyang duguan. At siya naman ang babae umiiyak at tinatawag si Aging at nilagay niya sa ilalim ng lupa ang kamay ni Aging at may nakita siyang kakaibang puno at siya at ang pagmamahal ni Aging ay hindi umalis. At yun ay ang unang saging. Maaari bang magbigay ka ng mahalagang bagay tungkol sa saging? Siya ay nutrisyon. At kunti lang ang yung saging ay a little bit radioactive. Ang DNA natin ay kalahating saging. Tayo ang kalahating saging. At Naniniwala kang kalahating saging tayo? dahil may happy feelings tayo dahil po pag sad ikaw, kumain ka lang ng saging. Dahil may chemical sila na maalis at magbibigay tayo ng masaya. Kaya yun yung reason. Okay po. Pwede mo bang mother tongue na tayo? Mother. Pwede mo banggitin ang Roma, Kabanata 12, talata 1 hanggang 8.
Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang sanhi ng at malalaman mo kung ano ang kaloob niya sa atin. Sa pagandahang loob ng Diyos sa akin, ako'y nakikiusap sa inyo na huwag ninyong isipin na kayo huwag ninyong isipin ang sarili niyo na higit sa nararapat. Sa higit na sa nararapat. At isipin ninyo huwag ninyong isipin huwag ninyong pahigit ang inyong pahalagahan ang inyong sarili na higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang inyong tunay ng katayuan natin. Ayon sa sukat ng pananampalataya. Kung paano may mga bahagi, ang mga bahaging ito ay kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi. Ang mga bahaging ito ay kakaibang gawa. Kung yung kaloob at ang mga kaloob na ito ay gagamit. Kung ang kaloob mo ay magsalita sa magbigay ng pahayag sa salita ng Diyos. Gawin natin ito sa pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod ng buong pagtuturo, ang tumanggap sa kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang tumanggap sa kaloob sa pagtuturo. Kung pagbibigay ng lakas ng inyong kaloob, magbigay ng buong puso. Kung mamumuno, gawin ito na ng buong
buong Sikat. sikat. Kung Pagkakawang. kung pagkakawang gawa ang tumanggap sa pagkakawang ang tumanggap sa kaloob sa pangkakawang gawa. Okay. Next is, isusulat siya. Isulat ang awiting ating kupong singsing at isulat ang salawikain na iyong natatandaan pati bugtong. So, number 2, bugtong. Magsulat ka ng bugtong na alam mo.